Yun po ba, then, nakakamit ko ng mic. Oo, malakas. Malakas naman. Salamat po, sir. Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayong gabi po, ganda po natin ang ating mga sarili, ang ating isip, ang ating puso. Umpisahan po natin ang pakikinig sa isang panalangin po. Tayo po yumuko at panalangin, mga kapatid. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat na may gawa ng aming buhay, may gawa ng langit lupa. Kami po'y humingi po ng inyong gabay sa gabi ito, kung saan po ay kami po ay makikinig ng inyong mga salita. Nawa po, Father God, kayo ang mangunat tumabay, linisin niyo po ang aming puso at isipan ng sa ganun, maintindihan po namin ang bawat salitang iyon. Father God, kayo na po bahala sa amin, nawa ang inyong kalooban lamang po ang siyang manguna. In the name of Lord Jesus Christ. Amen. Good evening po, mga kapatid. Buksan ko yung aking copy. Nandito rin sa computer. Kamusta po ang lahat? Alam ko ang lahat, karamihan sa inyo mga kapatid apektado, no? Ano bang meron ngayon sa ating mundo? Ano bang meron ngayon? Gera. Lahat siguro apektado in terms of, siguro hindi in spiritual, no? In terms of temporal na buhay, bakit tayo apektado, mga kapatid? Nagmamahal ang bilihin. Totoo yan. Yung bilihin na galing Middle East, nagmamahal because of pagtaas ng gasolina. Kumakalat yung mga threat. So yung iba, ang nangyayari, imbes na mag-isip ng kanilang future, nag-iisip na lang ng future para magprobinsya. So apektado tayo dun sa gerang nangyayari sa Israel. Pero itong napapansin natin lalo na sa ang mga unbeliever, they are so affected. No? Pati yung kanilang spiritual na buhay naaapektuhan. Kapag sila naapektuhan ng gera, ang sasabihin nila, napakalupit ng Diyos. Kung sino man yung Diyos niya, napakalupit. Mga kapatid, hindi ho dumidepende ang Diyos dun sa situation na meron tayo. Hindi ho dumidepende ang Diyos. Lahat ng ito na nangyayari sa atin ngayon ay nakatakda na ho yan. Part ito ng sovereignty of God. Lahat ng yan ay nakaplano na. Lahat ng yan ay nakapattern na. So, tayong mga Kristiyano ay tinitest na tayo sa ganitong pangyayari, mga kapatid. Tinitest po tayo. Ang iba talaga pag naapektuhan ng gera, kinamumuhayan ng Diyos. Dumidepende na yung kanilang attitude dun sa situation na kung meron sila. So tayo, bilang Kristiyano, ay alam natin na lahat ng pangyayari ito, itong mga nararamdaman natin ngayon, ay part po ito ng sovereignty ng Diyos. Part ito ng plano ng Diyos para sa kanyang mga anak. Okay? Parang may kasabihan itong mga kapatid itong mga nangyayaring gulo na to, may kasabihan na pag madilim yung langit, ano ba, pag madilim yung langit, for you, di ba? Pag madilim yung langit, kailangan lang yan umulan. Kailangan lang umulan. Pag after ng ulan, liliwanag ulit. Parang ganun yan. Kailangan natin tanggapin yung situation na to. Malilipas din yan. Itong gera na yan, lilipas din yan. Baka kung tamaan ka man ng missile, sure na lilipas talaga yan, mga kapatid. Number 1, part of sovereignty of God is God is testing us. Tinitest tayo sa lahat ng bagay. Basahin natin yung Genesis 22. Itong Genesis 22, mula nung ako yung naging Kristiyano, lagi kong nababasa ito at naririnig. Pero ito pala ay nangyayari dahil tinetest tayo ng Lord. Basahin natin, mga kapatid, no? Nandiyan na po kayo. Genesis 22, chapter 22, verse 1, sabi, "It came to pass after these things that God did tempt Abram and said unto him, Abram, and he said, Behold, here I am." Ito yung time po na itetest po si Abram dun sa kanyang faith. So, didepende po yun sa kanyang situation. Tinitest yung kanyang situation kung ano yung kaya niyang gawin.
Ito yung sinasabi ko kanina. May gera, anong kaya mong gawin? Kakamuhian mo ba yung Diyos? Ito na yung kay Abraham. Ano bakit? Anong klaseng test ang mangyayari kay Abraham, mga kapatid? And he said, take now thy son, no? Thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him therefore a burnt offering upon the mountain, which I will tell thee of. Kung mapapansin natin mga kapatid, walang nakasulat dito na sa verse 3, walang nakasulat na ayaw ko po, Lord, ayaw ko. Walang ganun eh. Hindi sumagot si Abraham na ayaw kong gawin, masakit yan. Walang ganun siyang nakasulat. Or, Lord God, sige gagawin ko, bahala na si Batman. Wala akong ganung nakasulat. Kasi yung mga ganung word, mga bahala na si Batman, mga kapatid, hindi tayo gumagamit niyan. Okay? Mga bahala na si Batman. Kasi nakikita ko sa Facebook, Kristiyano nagsusulat ng bahala na si Batman. So, yung mga ganyang doktrina ay Buddhism po yan. Buddhism, Hinduism, no, parang isinaalang-alang mo na lang sa kapalaran. Wala, si Abraham, hindi siya nag-submit sa Diyos. Go lang siya kung ano yung kanya, inutos ng Diyos para sa kanya. Bakit go, mga kapatid? Ito yung napakagandang verse sa verse 3. No? Basahin po natin in verse 3. And Abraham rose up early in the morning. Oh. Ano mapapansin niyo mga kapatid? Kung kayo si Abraham, no? Kung tayo si Abraham, alam mo na iaalay mo yung iyong anak, no? For the burnt offering. Gigising ka pa ba ng maaga? Ang sabi dito si Abraham daw gumising ng maaga, no? And saddled his ass and took of his young men with him and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place which God had told him. Pupunta sila doon sa isang lugar kung saan sinabi ng Diyos na puntahan niya. Gumising ho siya ng umaga. Kung kayo si Abraham, kung tayo si Abraham, kaya ba natin yon? Kasi pwede naman sabihin ni Abraham, pagising niya ng umaga, ay mamaya na lang palang hapon, papatayin ko pala yung anak ko. Di ba? Ay, mamaya na palang gabi, or bukas na lang. Anong makikita natin mga kapatid? Makikita natin kay Abraham yung stewardship. No? Yung stewardship. Anong klaseng stewardship? Ano ba meaning ng stewardship? Taking care of something. No? Nagmula yan sa word na steward. Ano ba ibig sabihin ng steward? Ito yung pinakamababang posisyon sa barko. Taga-silbe, taga-hugas ng plato, taga-linis ng toilet. Maganda lang pakinggan sa English, steward. Sa Tagalog, hindi, no? Pero makikita mo yung stewardship niya, yung giving of the best time. Yung best time niya binigay niya, mga kapatid. Umagang-umaga. No? Binigay niya yung best time niya. Para sa kanya, masakit yung gagawin niya eh. Pero, basta para sa Lord, binigay niya yung best time niya. Sa atin, minsan pagpupunta tayo ng church, hindi naman masakit yun para sa atin eh. Pero sometimes, hindi natin nabibigay yung best time natin. Ang church ay 10 a.m., nagising tayo ng 9 a.m., pwede ba matulog pa ako ng 30 minutes? Sayang. Kaya pagod pa ako eh. Diba may mga ganong situation? Pero, nakita niyo po si Abraham. Siyempre, masakit yon. Hindi naman nilagay. Feeling yun. Dugo laman niya yun eh. Diba? Pero binigay niya pa yung best time niya, mga kapatid. So, makikita mo yung stewardship niya eh. Binigay niya yung nararapat at pinaka-best time. Hindi late, no? Hindi siya late. Excited pa siya, mga kapatid. Bakit? Umagang-umaga siya bumangon eh. Makikita mo rin sa kanya, mga kapatid, yung giving of his testimony. Totoo, nagpapatotoo siya na alagad siya ng Diyos eh. Bakit? Ano sabi dito? And took two of his young men with him at saka si Isaac. Pinapakita niya sa kanyang mga kasama bilang lingkod ng Diyos. No?
nagkakaroon siya ng testimony sa others, sa kanyang anak. Ay, si Papa pala, ganito siya. Ganito siya magbigay ng effort para maglingkod sa Lord. No, nagbibigay siya ng testimony. Doon sa mga alagad niya, yung sa mga two of his young men, nakitaan si Abraham, ay, yung master nila, ganun pala, no? Ang aga-aga maglingkod sa Diyos. So, nagpapakita siya ng testimony. Ano pa? Ano pa pinapakita ni Abraham? Giving of his talent. Pinakita niya rin dito, mga kapatid. Bakit? Bilang lingkod ng Diyos. Bago pa dumating yung time ng offering, ano daw? And played the wood. No? Pinakita niya yung talento niya. Nag-prepare na siya, mga kapatid. Hindi kung kailan andyan na, kung kailan Thanksgiving na, tsaka ka pa lang, kakatay ng baboy at nagmamadali ka, no? Hindi ganoon. Si Abraham nakahanda na po, mga kapatid. Pinakita niya yung talento niya sa pagre-ready. Pinakita niya yung talento niya, yung advanced thinking niya para maglingkod sa Diyos. Pero karamihan sa atin, parang kasabihan talaga ng Pilipino, last 2 minutes. No? Lagi last 2 minutes. Kung kailan kailangan na, tsaka maghahagilap. Kung kailangan ng mic sa church, o sino bang mayroong mic dyan, dali. Yeah. Karamihan, nangyayari naman talaga. No? So, sa atin, kailangan natin maintindihan, ito pala, pinakita ni Abraham na may talento siya dito sa paglingkod sa ating Diyos. No? At lastly, giving of peace, hindi lang basta treasure, mga kapatid, ang pinakita niya dito. Best treasure. No? More than money ang pinakita niya. Bakit? Dugot laman yun eh. Dugot laman niya yun. Yung i-offer sa Diyos. More than treasure yun, mga kapatid. Pero, hindi man na siya nag-more na, Lord. Huwag po. Sa atin, parang yung ating treasure, minsan hindi natin mabitawan, hindi naman anak natin ang iaalay, hindi naman anak natin ang i-offer sa church. Yung piso natin, ang hirap-hirap ang bitawan. Pero pag gano'n, no? Mga kapatid, hindi, no? Ito si Abraham, best treasure ang pinakita niya. Na kaya niyang ialay yung pinaka-the best treasure para lang maglingkod sa Lord. No? Next. Ito, dito kasi sa part na to, this is the question na palagi in-counter, no, ng mga believers. Na bakit ang sama ng Diyos nyo? Ng mga unbelievers pala, sorry. Tinan nyo, kayong mga Kristiyano, hindi nyo ba nababasa, napakasama ng Diyos nyo? Yung Diyos nyo, inutusan si Abraham para patayin yung anak niya. Napakasama nyo, di ba? Sabi ng mga unbelievers, no? Napakasama ng ganyang Diyos. Ang sakit-sakit kay Abraham noon. Bakit na iutos yun? No? Ganyan ang ika-counter nila pag nabasa nila yung Old Testament eh. Laging ang focus si Abraham eh. Ang sama ng Diyos nyo, pinapapatay yung anak. First point, mga kapatid. Now, pwede natin i-counter yon para malaman natin. First point, hindi po kayo si Abraham. No? Itong mga nagrereklamo na to, na masama ang Diyos dahil gustong ipapatay yung anak, itong mga nagrereklamo na to, si Abraham nga, mga kapatid, hindi nagreklamo eh. Kung sino pa yung hindi inutusan, yung pa yung reklamador. Totoo yan. Kahit in reality, sa buhay natin, mga kapatid, totoo yan, nangyayari yan. Kung sino pa yung hindi inutusan magugas ng plato, yun pa yung reklamador. Ganun ang nangyayari eh. Ganito ang nangyari kay Abraham. Hindi naman sa kanila inutos, sila yung reklamo ng reklamo. Si Abraham nga, mga kapatid, hindi nagreklamo. Second point, God knows Abraham, mga kapatid. Kilala ng Diyos si Abraham at kilala ng Abraham ang Diyos. Itong utos na to, between God and Abraham lang. Hindi, huwag na tayong makisali. Sa kailan dalawa yun eh. Yung relationship ni Abraham between God yun, yung utos na yun. Third point, hindi na mauulit yung utos na yun, mga kapatid. Kaya pwede natin i-counter yan. Hindi na uulitin yan. Bakit? Ito, na-reveal na. Andito na yung kasulatan eh. Hanapin mo sa New Testament yung
yung bagay na inuutos na patayin yung anak mo at ialay. Wala naman eh. Ayun yung third point. So, sa madaling salita, itong utos na to, between God lang and Abraham. No? Ang problema sa mga unbelievers na to, dahil nagbasa ng Biblia, lahat ginagawa eh. Hindi, nabasa ko eh. Gagawin ko, papatayin ko rin yung anak ko. No? Nabasa nila na, ang tawag doon, may pastor na nakabasa na nakakagaling yung ihip. Lahat ginagawa. Totoo yan mga kapatid, may mga unbeliever na di porket nabasa nila sa Bible, gagawin nila. May mga utos po kasi sa Biblia na para lang dun sa tao at hindi para sa atin. Halimbawa, yung Noah's Ark, di ba? Tingnan niyo, ang dami nagsilipanan na Noah's Ark. Di ba? Hindi naman kasi sa kanilang utos yun. Between God and Noah lang yun. Yung tingnan nyo, kahit pumunta kayo sa YouTube, ang dami nagtatayo ng Noah's Ark. Kasi porket nabasa nila sa Biblia. So, may mga term po, may mga utos po sa Biblia na hindi po para sa atin. Yun po yung point doon. Kaya kung sasabihin nilang masama ang Diyos, hindi po. Napakabuti po ng Diyos natin. So, let's continue mga kapatid. Sa verse 5, ang sabi dito, and Abraham said unto his young men, abide ye here with us, and I led your wonder and worship, and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid upon Isaac his son. And he took in the fire his son and knife, and they went of both of them together. Iniwan niya yung mga alagad na doon. At sinama niya si Isaac. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, my father. Eh na, nagsasabi si Isaac. Siyempre nagtaka siya, dalawa na lang sila eh. My father, and said, here I am, my son. And he said, behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Nagtanong ngayon si Isaac, asan yung lamb? Usually kasi, noon kasi laging inaalay, lamb, no? Lamb, goat, sheep, yan ang laging inaalay noon. Ganyan nga nagtalo si Abel at saka si Cain eh. No? Kaya nagtanong si Isaac, asan po yung lamb? No? Sumagot si Abraham, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. No? Dito natin makikita yung trust and faith ni Abraham mga kapatid. Kaya nga sabi ko kanina, itong utos na to between God and Abraham lang. No, God knows Abraham and Abraham knows God. Kaya ang sabi kagad ni Abraham dito, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. Ang taas ng faith ni Abraham dito. No? Ang gusto niya lang mangyari, sundin niya yung utos sa kanya ng Diyos. Sundin niya lang yung utos sa kanya ng Diyos. Yun lang ang nasa isip niya dito. Pero yung faith niya, napakataas mga kapatid. Number 9, verse 9, and they came to the place which God had told him. Pumunta na sila doon sa lugar kung saan itinuro ng Diyos. Sa kailan, Abraham built an altar there and laid the wood in order. No? Kita niyo yung talent ni Abraham, ginagamit niya. Marunong siya mag-build ng altar. It's part to ng talent niya. May mga kapatiran na hindi pa ata marunong mag-prayer eh. Diba? Pero itong si Abraham, marunong siya. Ginagamit niya sa lahat ng bagay. And bound Isaac his son. No? Nilagay niya daw doon, si Isaac yung kanyang anak. No? Bilang, siguro yung pangyayaring yon, yung event na yun, nagtataka na si Isaac doon. Ikaw ba naman, nilagay ka ng tatay mo dun sa altar na ginawa? And laid him on altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand. Stretched forth, pag sabihin, itanaas. No? And took the knife to slay his son. Mga kapatid, pantinin nyo, gaano kasakit na isang ama na papatay niyo yung isang anak. Masakit na masakit yun, mga kapatid. Pero makikita natin yung tiwalang ibinibigay ni Abraham, part of sovereignty of God. Yung tiwala niya na plano to ng Diyos. May plano ang Diyos para sa akin, kaya gagawin ko na lang yung utos. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, itong gera na to, itong nangyayari sa atin, masakit man sa atin,
Pero di, may plano ang Diyos. No? As you can see mga kapatid, buong pusong gagawin ni Abraham yun. Ando na siya eh. No, sasaksakin niya na yung kanyang anak eh. Verse 11, anong nangyari mga kapatid? And the angel of the Lord called unto him out of the heaven, no? And said, Abraham, Abraham. And he said, here I am. Siyempre, pag tinawag ka, hihinto ka. No, alam, tuloy mo na yun, tinawag ka eh. So, huminto siya. And he laid, ang sabi, and he said, lay not thine hand upon the lad, neither do anything unto him, for now I know that the fears God. Ano sabi? May takot ka sa Diyos. Alam ko na may takot ka sa Diyos, seeing thou hast not withheld thy son, thy only son from me. Amen. Siguro yung time na yun, naimas-masan si Abraham. No? Nagagalak ang kanyang puso. Bakit? Kasama niya ang Diyos mga kapatid eh. Umiiyak siguro siya that time. Hindi natin alam kasi hindi naman nakasulat eh. Pero yung feeling, pag ikaw yun nandun, yung feeling mo, tuwan-tuwa ka. Sobrang agalakan ng mararamdaman mo mga kapatid. Bakit sobrang agalakan? Binigay niya yung kanyang 100% na tiwala sa Diyos. Kapag binibigay mo pala yung 100% na tiwala mo sa Diyos, sobrang kagalakan yung magiging resulta. No? And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him, a ram caught in the thicket by his horns. Ano daw nakita ni Abraham sa kanyang likod? Ram, mga kapatid. Pang-alay. Ito yung sinabi niya kanina mga kapatid. God will provide. No? Ang laki ng tiwala ni Abraham, mga kapatid. And went to the ram and offered him for a burnt offering in the stead of his son. Amen. No? God will provide talaga. Totoo yan. Nangyayari yan sa ating buhay. Hindi, akala lang natin nasa tipo na down na tayo at wala na tayong makapitan. God will provide talaga. No? Itong nangyari kay Abraham, hindi ito basta isang miracle. Ito ay isang faith, test of faith, na kung saan, after ng test sa'yo, may preparation ng Lord para sa'yo. No? Ano yung preparation? Hinanda niya na eh. May nakahanda na palang ram eh. Pumasa ka lang dun sa test niya. Hindi ka niya pababayaan. Ito pa ang maganda mga kapatid. Bigyan ko kayo ng example, no? Kung makapansin nyo, grabe yung pagtitiwala ni Abraham sa Diyos. Amen talaga. In a daily life sa atin, ito, parati ito napipreach si Judith. Buti pa si Judith, palagi napipreach. Di ba dumarating sa time, sa buhay natin si Judith, down na tayo? No? Minsan nakakaisip na nga tayo gumawa ng ungodly. Totoo. Di ba? Nasa flesh tayo eh. O, halimbawa, ang Judith mo is 5'5". Patay tayo dyan, no? Ang laki. 500 na lang ang pera natin mga kapatid. Ngayon, napadaan ka ngayon sa perya. No? Anong meron sa perya? Color day. Andyan na ang kalaban. Totoo yan. Binubulungan ka na. Alang-alang kay Judith. No? Ang sabi ko sa perya, yung 500, tatama ng 5'5". Diba, inuuto ka pa ng kalaban. Alang-alang kay Judith. Down na down ka na. Wala ka nang makuha na. Test of faith yun mga kapatid. Tinetest tayo ng Lord. Ang nangyari, nalampasan mo yung test na yun, hindi na, sige, titignan ko na lang. Pag uwi mo ng bahay ngayon, tuwan-tuwa si Mrs. Bakit tuwan-tuwa? Wala na nga pambayad kay Judith. No? Tuwan-tuwa si Mrs. dahil yung pala sa lumang Bible mo, may nakatagong 10,000, tagal mo na palang tinago yun. Nakalimutan mo lang. So, naglinis si Mrs. Na-prepare na, no? May mga ganong instances, no, sa ating buhay, na magugulat ka, ay, oo nga pala. Na-prepare na pala ng Lord, no? Actually, yung pagtago mo ng pera na yon, hindi ikaw ang nagtago nun. Sabihin natin ikaw, pero nakalimutan mo na eh. Sometimes, piniprepare pala ng Diyos doon sa part na kailangan mo na. Totoo yan, magugulat ka.
May problema yung pastor, magugulat ka, pastor, may magsisend sa pastor. Hindi mo naman hinihingi. Diba? Hindi mo naman kinakailangan, pero sa sarili mo, kailangan mo ng pambayad kay Judith eh. May dumating. Mga kapatid, araw-araw ho tayong tinetest ng Lord. Kasi ang kalaban, hindi naman humihinto yan. Eh. Hindi ho natutulog si Satanas, mga kapatid. Kahit nakahiga ka, kahit umaga, tanghali, gabi, uutuin ka talaga niyan. Magawa mo lang yung ungodly things. Itong nangyari kay Abraham, actually, pwede naman siyang gumawa ng ungodly things dito eh. Pwede naman siyang tumakbo na eh. Di ba? Pwede naman siyang umayaw na eh. Pwede niya naman i-let go ng Diyos eh. Pero hindi, challenge niya. Inaccept niya yung challenge. At in the end, blessing. Paano nasabing blessing, mga kapatid? Tuloy natin yung verse. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh. I said to this day, in the mouth of the Lord it shall be seen. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, nagsalta ulit, and said, by myself I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing and not withheld thy son, thy only son, that in blessing I will bless thee. Tingnan niyo mga kapatid, kapag nagawa mo pala yung challenge, yung test sa'yo ng Diyos, no? Kapag hindi ka pala gumawa ng ungodly things, may blessing sa dulo. No? And ano yung blessing na natanggap ni Abraham? That time, and in multiplying, I will multiply thy seed as the stars of heaven, and the sun which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. And in thy seed shall all the nation of the earth and be blessed. No? Ayun yung natanggap niyang blessing. Ang sarap kaya ng ganun. Because dahil thou hast obeyed my voice. No? Mga kapatid, sikreto lang pala ay obey. Sa New Testament, ang daming utos eh. Ang daming ordinance and regulation. Ang sikreto lang pala ay obey. Tayo yung sumunod. Totoo siya yun eh. Baka ma-misinterpret nyo, no? Baka ma-misinterpret ng ilan dito. Susunod ka para magkaroon ka ng blessing. Hindi ho. Nauuna pa nga yung blessing, mga kapatid. Eh. Totoo yan. Sometimes ka, nauuna pa yung blessing. Pag-gising mo sa umaga, blessing na yun. Eh. Di ba? Pag-gising mo, tsaka ka palang susunod eh. Baka ma-misinterpret, obey muna, then blessing. Hindi. Umaapaw po yung blessing na dumarating sa atin. Ang tanging gagawin lang natin, no, mga kapatid, ay sumunod. Okay? Blessing in the end of the test. Temporal blessing will follow, mga kapatid. Temporal lahat to, hindi sabi ko. Kasi ang eternal blessing po ay Diyos lamang po ang nakapagbigay nun. Okay? Ito na, karamihan sa tao ngayon, mga kapatid, manipulative. Totoo yan. Manipulative. Kasi bakit? Naka-encounter na ba tayo ng kayo, sunod kayo ng sunod sa utos nun ng Biblia. Sige, ganito. Naka-encounter na kayo na ito. Magpakita kayo ng Diyos at magiging Kristiyano ko. Di ba may mga ganun? Kamakailan lang, naka-encounter ako niyan eh. Magpakita daw yung Diyos ngayon at magiging Kristiyano daw siya. Hindi na daw siya magiging atheist. May mga ganitong tao, mga kapatid, manipulative to. Huwag kayo makapag-usap dito. Bakit? No? Bakit makikipagkita sa iyo, Lord? May schedule ba? Mga ganitong tao, manipulative to. Bakit? Ito yung mga taong hindi naniniwala sa sinasabi ng isang tao. For example, paano mo malalaman na mahal ka ng kaibigan mong babae? Pag sinabi bang I love you, maniniwala ka? Itong mga tao, hindi naniniwala to sa I love you lang. Sasabihin yan, naniniwala lang ako kung halikan mo ko. Ganyan yung mga tao na yan. Kaya sinasabi nila, maniniwala lang ako kapag nagpakita ang Diyos. Mga manipulative na tao. Diba? Yung mga yan, isip niyan. Mga mga matatalino actually yung mga yan.
Kaya nga lang, intellectual dishonest. Yung tipong alam na nila yung sagot, itatanong pa sa'yo. Next, next example tayo sa part pa rin ng sovereignty of God, no, na tinetest tayo. Genesis 37. So, alam ko, karamihan sa atin, itong life of Joseph, talagang paulit-ulit na. Sabi nga ng ating Elder Beam, masarap ang paulit-ulit. Totoo. Kasi sa paulit-ulit na nga, hindi na nga natatandaan. Di ba rin susunod eh. Okay. Ito, Genesis 37, Life of Joseph. Kung titingnan natin yung life of Joseph, sa mga hindi nakakilala, si Joseph po ay isa sa anak ni Jacob. No? And Joseph dreamed a dream. Sa verse 5 tayo nagsimula, si Joseph daw ay nanaginip ng panaginip. Si Joseph po ay isa sa anak ni Jacob. Ang daming anak ni Jacob, no? Puro lalaki, 12. Isang babae. Patres yung babae. And he told it his brethren and they hated him yet the more. Yan yung mga kapatid, Si Joseph daw ay nanaginip. Sinabi niya daw sa kanyang mga kapatid, sa kanyang pamilya, nagalit, no? Tinamuyan siya, bakit? Ano ba yung panaginip niya, mga kapatid? Tuloy natin. And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed. For behold, we were binding sheep in the field, and lo, my sheep arose and also stood upright, and behold, your sheep stood round about and made obeisance to my sheep. And his brethren said unto him, ayun, nagtanong na, no, yung brethren niya, ano daw? Shalt thou indeed reign over us? No? Sabi kay Joseph, anong klaseng panaginip yan? Mamumuno ka sa amin? Samantalang may mga panganay yun, no? Hindi yung panganay si Joseph. Noong unang panahon, dapat ang mapatungan ng mga kamay ng mga namumuno yung panganay. Totoo yan. Kaya nagtaka sila, si Joseph may ganung panaginip. Or shalt thou indeed have dominion over us, no? Pamumunuan mo kami, and they hated yet the more of his name. Lalo patuloy na galit ng kanyang brethren. Dahil din sa kanyang mga salita. Ito, mga kapatid, reflect to sa ating buhay. Pag may isang taong nagsasabi sa'yo, halimbawa, may yung kamag-anak mo, asawa mo, nagsasabi about the future, sa future nyo, huwag mong ini-negative agad, mga kapatid. No, pakinggan mo muna ito kasi mga to, hindi mo na nila pinakinggan. No? Paano ko nasabi? Tuloy natin, no? And he dreamed yet another dream and told his brethren and said, Behold, I have dreamed a dream more. And behold, the sun and the moon and 11 stars made obeisance to me. No? Sabi dito, at si Jacob na yung nagsabi sa kanya, yung kanyang ama. And he told to his father and his brother, his father rebuked him, si Jacob na, and said unto him, What is dream thou hast dreamed? Ano ba yung napanaginipan mo na yan? Shall I and thy mother, yung sun and the moon, no? And thy brethren, yung 11 stars, indeed to come bound down ourselves to the end of the earth? No? Sabi, and his brethren envied him, no? Lalong nagselos itong mga kapatid niya. Lalong pumait yung relationship ng mga kapatid niya sa kanya. Pero si Jacob, in the end, but his father observed the same. No? Nag-observe pa rin si Jacob. Siyempre, anak niya yun, na naginip ng ganun. Okay? Katulad nga sinabi ko kanina mga kapatid, kapag may mga ganito na nagsasabi sa atin na kapatiran, na may plano siyang gawin, huwag muna natin ini-negative. Nag-reflect lang naman to, pero hindi ito yon. Gusto ko lang i-emphasize na pag may mga ganong tao, huwag natin suklian kagad ng negative. Pakinggan muna natin. Baka mamaya yung future na sinasabi niya, na plano niya ikagaganda ng church. Hindi porket tayo yung namumuno, tayo yung nangangaral, hindi na tayo tatanggap ng suggestion. Yun yun dito. Yun lang naman yung reflection, no? Pero ito kasi, tungkol ito sa pamumuno ni Joseph in the future, dun sa panaginip niya. No? To cut the story short, alam ko yung kakamayan dito, alam naman na yung kwento ni Joseph. Nagalit yung kanyang mga kapatid. No?
Hindi ko alam kung anong klaseng galit yung naramdaman nito mga kapatid ito eh. Selos ba to? Galit ba to? No? Inggit ba to? Hindi natin alam. Ang sabi niya, galit lang sa kanya. Yung isa pa nga sa mga kapatid niya, gusto siyang patayin. Di ba? Yung nandun na sila sa field, sa may second. No? Sumunod kasi dun si Joseph sa may Dotam. Sumunod siya doon at nakita nga niya yung mga kapatid niya. Feeling ni Joseph, close sila eh. Masaya-masaya siya nakita yung mga kapatid. Pero ito pala mga kapatid niya, may pinagtaplanuhan na siya ng hindi maganda. No? Yung isa gustong patayin si Joseph. Pero itong panganay, si Reuben, ayaw naman. No? Ayaw may dumalak na dugo doon kay Joseph. Ito na nga yung nangyari. Ang plano nila, ilaglag din sa piitan si Joseph. Nilaglag din sa piitan at hayaan na lang, baka kainin niya ng mga mababangis na hayop. Ano ba mga hayop ang kakain pwedeng kumain doon? Siyempre, mga leon, no? Parang ganun ang plano nila. Sabi dito, wild beast eh. Pero may dumaan nga ng Ishmaelite, no? Mukhang pera pala yung isa sa kapatid ni Joseph eh. Mukhang pera. Kaya for the love of money is the root of all evil, mga kapatid. Binenta ba naman yung kapatid for silver lang na 20 ba yun o 30? Ganun ang binenta lang yung kapatid nila ng ganun. Imagine that. Kaya pag minahal mo talaga yung pera, walang magandang magiging resulta yan. Pero mga kapatid, ito tanong ko lang. Kung ikaw si Joseph at binenta ka ng sarili mong kapatid, tanong ko, maganda ba yung nangyari sa kanya o hindi? Siyempre hindi. Di ba? Hindi yung maganda yung nangyayari sa buhay niya ngayon. Hindi yung maganda yung nangyayari paglaglag sa kanya, pagbenta sa kanya. No? And came to pass, binili na nga siya at napadpad siya sa Egypt. No? Binenta naman siya ng Ishmaelite kay Potiphar. No? Sa Egypt. At naging ano nga siya, naging alipin siya doon sa Egypt. Itong si Joseph, kung nabubuhay niya si Joseph, siguro artista to eh. Si Joseph po ay talagang matipuno. Nagustuhan siya nung asawa nung kanyang master. Pero tinetest na ho dun si Joseph, mga kapatid. Kaya nang sabi ko, part pa rin to ng sovereignty, na tinetest ka. Ano kayang magiging resulta pag nalampasan mo to? No, blessing kaya? Yung tinetest siya. Inuuto siya makipagsiping doon. No, gaano kapogi siguro si Joseph that time. Hindi naman si Egyptian eh. Ang Hebreo, that time, straight yan. Pero mo yung Egyptian girl, magkakagusto sa Hebreo. Hindi, pogi-pogi nga si Joseph noon. Diba? So, nalampasan ni Joseph yung test na yon. Kaya nga lang, siyempre ang kalaban hindi yung umuhinto yan. Sinimbong si Joseph nung babae. Siyempre, may naiwang ebidensya eh. Sa panahon nga natin ngayon, kailangan may ebidensya ka para mapatunayan mo eh. Di ba? May ebidensya. Yung damit ni Joseph, yung kanyang garment, naiwan. Wala na magagawa. Kahit sabihin mo masipag pa si Joseph, no? Masipag pa siya magsilbi, walang magagawa yung kanyang master kundi pakulong siya. Siyempre, asawa ng master niya yun eh. Ngayon, nung dinala siya sa prison, siyempre, mga kapatid, ang prison noon, hindi basta prison lang dungeon yun. No? Prison ng hari, nakalagay. Ngayon, sa prison, itong guardia, itong keeper of the prison, kinalugdan ng Diyos, no? Kinalugdan si Joseph para magmukhang mabuti siya dun sa mata ng guardia. No? Siyempre, mga slave noon, mga prisoner noon, pinapahirapan yun. Tinutusok-tusok eh. Pinaglalaroan, no? Pero hindi yung ginanon si Joseph. Basta kinulong lang siya doon. Ngayon naman, sa kulungan, mga kapatid, siyempre, yung iba dito, alam na yung kwento, may dalawa doon, no? May dalawang, sabihin na natin kriminal, bakit sila nakulong doon? Hindi natin alam. Basta pinakulong ng pero. Yung chief butler at saka yung chief baker. No? Pinakulong sila. Malapit na yung kaarawan ng pero eh. Malapit na yung kaarawan ng pero.
It came to pass na naginip itong dalawa, no? Na naginip. Yung yung panaginip noon parang hindi maintindihan, kailangan mo pa ng interpreter eh. Yung panaginip natin ngayon, mga kapatid, malinaw na malinaw eh, no? Minsan gusto mo pang matulog ulit para bumalik dun sa panaginip mo eh. Malinaw na malinaw. Pero yung mga panaginip noon, kailangan mo pa ng interpreter. Yun na nga, in-interpret ni Joseph yung panaginip ng butler, in-interpret ni Joseph yung panaginip ng chief baker. No? Nangyari nga yung pag-interpret niya na after 3 days, mababalik yung butler sa kanyang position, at yung baker naman, ang sama ng ka-baker, itatali daw sa puno. Isip-isip siguro ng baker, sana lang, hindi niya na pina-interpret. Di ba? No? At yung pag-interpret na yun, yung paliwanag ni Joseph, nangyari. Nasaksihan po yun, no? Keeper of the prison. At nangyari na nga, ito na nga, yung naging birthday na nga ng pero, nabalik na nga yung butler, nabalik na nga, namatay na nga yung baker, no? To cut the story short, one time, itong pero nagkaroon ng panaginip na hindi maintindihan, mga kapatid. Lahat ng may ang mga wizardry, no? Witchcraft, wizardry, sorcerer, siguro hindi maipaliwanag yung panaginip ng pero. Siguro subukan mo interpret yung panaginip ng pero at pag nagkamali ka, putol ulo ka. Pero itong gwardiya, no? Sinabi niya may magaling mag-interpret doon sa kulungan. Which is Joseph na nga, mga kapatid. Nakita niyo yun? Nakita niyo yung journey ni Joseph from Tigati, from tinetest siya, at nangyari nga, in-interpret niya yung panaginip ng pero na magkakaroon daw ng famine. Ano ba Tagalog ng famine? Tagutom sa buong Egypto. At nangyari na nga yun. Nangyari yung tagutom, nangyari nga yung famine. So, si Joseph, tamang-tama, no? At to cut the story short, naging ano siya, nagkaroon siya ng position sa Egypt, naging governor siya ng Egypt, no? Nagkaroon siya ng blessing, mga kapatid. Blessing yun na naging maayos yung buhay mo after ng trials na pinagdaanan mo. At hindi lang yun, family mismo ni Joseph yung naglubog sa kanya. Pero ito nga yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. Preparation ng pala ng Diyos to. Bakit to? Yung panahon ng tagutom, yung bayan Israel nangangailangan ng pagkain. Di ba? Kung wala dun si Joseph, hindi mo mabibilan ng pagkain. Hindi mo mabibigyan ng pagkain itong mga kapatid niya. Itong tribo niya. Bakit? Pinagkakamalang espiya itong mga to eh. Di ba? Ikukulong itong mga to eh. Hindi naman itong mga ihip to eh. Di ba? Kung wala ho dun si Joseph, kung hindi ho siya nandun, hindi ho mabibigyan ng pagkain ang kanyang family. Hindi mamamatay sa gutom. Nakita niyo, mga kapatid, yung twist? Nakita niyo yung preparation ng Lord? Kung hindi nangyaring ibenta si Joseph ng sarili niyang pamilya, no? Hindi future pala magugutom sila. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari ito ay sa Diyos pa rin talaga. Nakapattern na ho sa Kanya. Nakaprepare na po lahat, mga kapatid. Ang ganda ng kwento ni Joseph, mga kapatid. So, sovereignty of God. Kaya tayo pag sa buhay natin ngayon, kung nakakaramdam ka ng pigati, kung nakakaramdam ka na akala mo, wala nang blessing na natatanggap sa buhay mo, hindi ho. Pine-prepare lang po tayo into something na mas umaapaw pa yung blessing, mga kapatid. Nasundan niyo po, mga kapatid. Kaya, ito na naman, isisingit na naman natin itong unbeliever para, ito mga kapatid, itong buhay ni Joseph, maraming nagsasabing unbeliever na fairy tales lang daw to. Kasi napakaganda eh. No, napakaganda. Fairy tale lang daw, pero mo yun, may nabasa ako dito, fairy tale lang daw. Kaya nga, iba, ginagawan pang pelikula to eh. All about fairy tales, pero, unti-unti na po lumalabas yung evidence na Bible is true, mga kapatid. Totoo poong nangyari, totoong tao, totoong event, no? Totoong lugar.
Sabihin nilang peke yung Egypto nandyan. No? Sabihin nilang peke yung Red Sea nandyan. Totoo po ito, totoong nangyari. Sabihin nilang peke yung Jerusalem, yung Israel, nandyan lahat eh. Ito na yung evidence na kasulat na, hindi ito basta fairy tale lang. May lumabas pang discovery ngayon eh. Year 1995 or year 2017. Lumabas pa nga na si Joseph daw ang nagpatayo ng Pyramid of Egypt eh. Pero ito ay theory lang naman. Theory lang naman kasi may na-discover ho sa malapit sa Giza, no? Which is lugar ng Saqqara na na imbakan ng mga grains and corns. No? Pag sinearch nyo, makikita nyo mga kapatid, kaka-discover lang na imbakan nga ng mga grains and corns. Ibig sabihin, kung titingnan mo sa Bible, totoong nangyari ito mga kapatid, na nagkaroon ng tagutom kasi nag-iimbak sila that time. Ibig sabihin, totoo. Kaya huwag tayong papatalo dito sa mga unbeliever na to na sinasabi nila yung Bible ay fairy tales lang kasi napakaganda ng mga kwento. Napakaganda ng mga kwento. Ito mga kapatid, lastly, nawa itong si Joseph maging aral sa atin na dumaan yung pagsubok sa kanyang buhay, wala ho siyang reklamo. No? Wala ho siyang reklamo. Dumaan yung binenta siya ng kapatid, dumaan yung nung pinakulong siya, inaakusahan siya ng wala siyang kasalanan, pero hindi ho siya nagreklamo sa Diyos mga kapatid. Dahil alam ni Joseph na lagi niyang kasama ang Diyos, di ba? Nakasulat diyan na lagi siyang ginagabayan ng Diyos. Amen. Yun lamang po mga kapatid, nawa, no? Nagkaroon na naman tayo ng throwback na story kasi paulit-ulit na itong story na to. At least, nalaman natin na, pwede palang pagkuhanan ng pag-aaral to. About stewardship, about sovereignty, andito na lahat ng nangyayari, part yan ng plano ng Diyos para sa atin. Yun lamang po mga kapatid, salamat po. And then,